Pero anong laban natin sa kanila? Malakas sila. Dahil hindi sila tao. Halimaw sila. Mas doble ang lakas ng mga aswang kesa sa ordinaryong taong tulad natin. Patawarin niyo ho ako. Masyado akong naging kampante. Akala ko may tiwala siya sa akin bilang kaibigan niya. Pero hindi pala. Nagkamali ako. Hindi. Kailangan mahuli sila. Hindi maaaring patakasin ang mga aswang. Kapag hindi natin sila mahuli, babalik at babalik sila sa ating baryo upang mambiktima. Magandang araw po sa inyo. Ako pong muli si Dark Shadow, ang inyong tagapagsalaysay sa araw na ito. Isa na namang naiibang kwento ang ating bibigyan ng buhay. Kwentong padala ng isa sa ating mga masugid na taga-subaybay. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. Narito na ang ating dula. Oh, lapit! Lapit! Meron ba? Meron ba? 3,000 sa pula! 5 sa puti! Laban kung laban! 5,000 sa akin, sa pula! Parang Artemio! Laki na pusta mo dyan sa pula! Baka mamaya, pumaldo ka na naman! Hindi yan, pare. Malakas ang tiwala ko dyan sa pula. Ano? Saan ka pupusta? Sa puti ba? Oo! Puti sa akin! 3,000! Malaki yatang igagarahe mo ngayon, pare ah. Inumit ko lang doon sa kumare mo. Hindi ko lahat na ibigay ang mga kinita ko. Iba ka talaga, paring Pipito. Yata na mga badok! Bitaw! Larga! Ayun na! Ayun na! Nagsimula na! Pula! Pula! Pula yan! Sa akin yan! Oh, puti! Puti! Sige, ganyan nga! Sige pula! Isa pa! Wakliin mo! Wakliin mo! Ayun na mga kaibigan! Yamadong ang pula! Bagsak na! Bagsak na ang puti! Panalo ang pula! Putik na ba no? 3,000 ang nilabas ko. Paldo na naman. Susunod na linggo, babawi ako. Huwag kang mag-alala, pare. Tagay na lang tayo. O sige ba? Para mawala naman tong sama ng loob ko. Tsak, mag-aaway na naman kami ni Bibiara nito. At naku, tsak yan. Sandali lang, pare ah. Kukunin ko lang yung pera ko dun sa Kristo. O sige, antayin kita dito. Lagya talaga. Paldo na naman. Malaking away na naman to pag uwi ko. Teka. Sandali. Totoo ba itong nakikita ko? May isang babaeng nakatayo sa kabilang bahagi nitong ruweda. At tinanggal niya ang balabal na nakatalukbong sa kanyang ulo. Pambihira. Napakagandang babae naman ito. Parang Diyos ang bumaba sa lupa. Teka, aalis na siya. Susundan ko siya. Kailangang malaman ko kung anong pangalan niya. Aba, pinsan lang akong makakita ng kasing ganda niya dito sa baryo namin. Ayun, kinakawayan niya ako. Naku, lagot ka sa akin pag naabutan kita. Hintayin mo ako, baby. Nariyan ako. Sinundan ni Pipito ang naturang magandang dalaga na kanyang nakita sa sabungan at nakalimutan na ito na hintayin si Artemio. Samantala, si Artemio naman matapos makuha ang kanyang napanalunang pera, kaagad na binalikan si Pipito sa pinag-iwanan niya rito. Subalit sa pagbabalik niya, wala na ang kanyang kaibigan. Hinanap niya ito sa paligid ng sabungan, ngunit hindi niya na ito nakita. Kaya naman, napagpasyahan na lamang niyang umuwi sa kanilang bahay. Sa isip niya, baka sinundo na naman ito ng asawa nito dahil nalamang tumalpak na naman si Pipito. Barbie, anak. Tay, narito na pala kayo. Mano po? Salamat. Nasaan nga pala ang nanay mo? Nasa bayan po kasama si Aling Viviana.
kasama si Viviana? Opo, di ba magkasama rin kayo ni Mang Pipito? O magkasama kami? Pero ang buong akala ko sinundo siya ni Viviana. Kaya nauna na siyang umalis sa sabungan. Naku, Tay, malalagot ka na naman kay nanay niyan. Di ba, pinagsabihan kanyang huwag kang magsabong? Paminsan-minsan lang naman siya nga pala. Dahil nanalo ako sa sabong. Heto. Balato ko sa'yo, anak. 2,000 yan. Salamat ho, Itay. May pambili na ako ng bagong gamit ko sa school. Pero anak, atin-atin lang to Huwag na huwag mong babanggitin sa nanay mo. Tay naman tuturuan niyo pa akong magsinungaling? Sige na anak. Gusto mo ba magtalo na naman kami ng nanay mo? Ay, sige na nga po. Pero, sa isang kondisyon. Kondisyon? Sige, ano bang kondisyon yan? Ito na ho ang huli niyong beses na tatalpa kayo. Ha? Naku, patay tayo dyan. Iba na lang, anak. Tay! Nagtawanan na lamang ang mag-ama sa kanilang pag-uusapa. Alam kasi ni Barbie, nahilig talaga ng kanyang ama ang pagsasabong. Marami rin itong mga alagang manuka na siyang ikinasasakit ng ulo ng kanyang ina dahil hindi na nito masaway-saway si Artemio. Natigilan ang kanyang pagsabong. Samantala, kinabukasan, maagang pumunta si Viviana sa kanilang bahay. Ikaw galingan mo. Ikaw pa naman ang isusunod kong ilalaban sa darating na derby. Artemio! Mayo naman Solana! Ano naman bang nagawa ko? Walang hiya ka? Galing dito si Viviana! Ano naman kung nagtungo rito si Maring Viviana? Madalas naman talaga kayong nagchichismisan dito. Hoy! Dumadayo siya. At least kami, chismis lang ang inaatupag. Hindi kami naglulustay ng pera sa sabong! Oy, hindi na ako nagsasabong. Ikwento mo sa pagong! Magsisinungaling ka pa? Kayong huling-huli ka na? Hindi na nga kasi. Nasaan si paring Pipito, ha? Ano? Bakit mo hinahanap? Malamang nasa kanila na yon. Ay, di kung nasa kanila, edi sana, hindi nagpunta dito si Kumare. Hoy, Artemio, saan kayo pumunta kahapon, ha? Saan mo iniwan si paring Pipito? Hindi ko nga kasi sabi alam magkasama kami kahapon. Pero bigla na lang siyang nawala. Ang buong akala ko'y sinundo siya ni Maring Viviana. Kaya nawala na lang siya bigla. Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo naman. Bakit naman ako magsisinungaling? Kahit itanong mo ba kay Barbie? Kung ganun, nawawala si paring Pipito! Ano? Labis ang pagkabigla ni Artemio. Hindi niya akalain na hindi pala nakauwi ang kanilang kaibigan sa kanyang bahay. Samantala, lumipas ang araw, ngunit hindi pa rin natatagpuan si Pipito. Sobra ang paghihinagpis ni Viviana sa pagkawala ng kanyang asawa. Sa kabilang dako naman, pauwi na si Barbie kasama ang kanyang kaibigan nang mapadaan sila sa isang nagkukumpulang mga tao sa daan. Sandali lang, Yuvelina. Tingnan natin kung anong pinagkukumpulan nila. Wag na, Barbie. Umuwi na lang tayo. Sige na, mabilis lang to Gusto ko lang malaman, baka kung si Mang Pepito na yan. Sige. Nakita niyo ba si Arman, yung apo ko? Ay, umalis lang siya kahapon upang magsabong. Pero hindi pa nakakabalik. Para niyo ng awa. Hanapin niyo ang apo ko. May nawawala din siyang kamag-anak? Ano? Oo, Yuvelina. May nawawala din siyang kamag-anak. Sabongero din. Ang ibig mo sabihin, hindi lang si Mang Pipito ang nawawalang sabongero? Oo. At kailangan malaman din ito ni na Inay at Itay. Kung ganon, umuwi na tayo. Magdidilim na at baka kung mapano pa tayo sa daan. Sige, tayo na. Pero, Yuvelina, ano sa tingin mong dahilan? Bakit may nawawalang mga sabongero?
Ano kaya talagang nangyari sa kanila? Hindi ko rin alam, Barbie. Baka may sindikatong dumudukot sa kanila. Pero, sa anong dahilan naman? Ay, ano ba yan? Nakakatakot naman. Umuwi na nga lang tayo. Baka abutan pa tayo ng dilim. Mabuti pa nga at baka mapagalitan na ako ni inay at natagalan ako sa pag-uwi. Nagmamadaling tinahak ni Yubelina at Barbie ang daan pauwi. Makarating lamang sila sa gilid ng gulod. Nagpaalam na si Yubelina pagkatapos noon. Doon kasi ito nakatira sa dulong bahagi ng kanilang baryo. Samantala, si Barbie naman, nakauwi na ito sa kanila. Kaagad itong tinanong ni Sulana kung saan ang galing ang kanyang anak. Saan ka na naman galing, Barbie? Abay, magdidilim na kung saan-saan ka pa nagpupunta. Pumunta lang po kami sa school, inay. May pinasa lang akong project. At sinong kasama mo? Yung kaibigan ko po, si Yuvelina. Yuvelina. Akala ko ba, ang baklang si Lemon ang kaibigan mo? Nay, kaibigan ko rin naman po si Lemon. Kaya lang wala siya eh. Kaya kay Yuvelina ako nagpasama. Mosha, sa susunod, huwag kang naglalalabas ng gabi. Marami ng kababalaghang nangyayari dito ngayon sa Barrio Castillo. Nay, alam niyo ba kanina, nung pauwi na kami, meron kaming nadaanan, inay. Ano naman ang nadaanan ninyo? Kumpulan po ng mga tao, nay. Tapos, may isang lolang umiiyak dahil nawawala raw ang apo niyang sa bungero. Ano? Ay, sus Maria Josep. Ibig sabihin, hindi lang si paring Pipito ang nawawala, kung hindi marami pang iba. Opo, inay. Kaya dapat lang tumigil na yung ama mo dyan sa sabong na yan. Baka mamaya siya naman ang mawala. Kahit tarantado yan, hindi ko naman gustong mawala ang tatay mo. Pero nay, ano po kaya sa tingin niyo ang dahilan? Bakit may mga nawawalang mga sabungero? Aba, malay ko. Hindi naman ako investigador. Nay naman eh. Ay, tawagin mo na nga yung ama mo. Kanina pa hinihimas no ng manok niya. Ay, buti pa ang manok. Hindi niya nakakalimutang himasin. Samantalang ako, naliligo naman ako araw-araw. Sinasabon ko naman. Eto nga't lanta na pero... Lanta na ang ano, inay? Ano pa ang pechay ko? Ay, ano ba yan? Ano ba naman, Barbie? Tawagin mo na nga yung tatay mo. Puro tanong eh. Kung ano-ano tuloy ang nasasabi ko. Ay... Napailing na lamang si Barbie sa ina. Ganun talaga ang ina niya, mabunganga, pero mahal naman ito ang kanyang ama. Pinuntahan ni Barbie ang ama sa likod ng bahay upang tawagin. Nang abutan niya ito, kinakausap ang panabog nitong manok. Tay! Pinatatawag kayo ni nanay. Nak, tingnan mo nga itong lemon sweeter ko na manok. Maangas ba? Tingin mo, mananalo ito sa darating na piyesta? Tay naman eh. Kaya kayo nagbabangayan lagi ni nanay. Dahil hindi ka na matigil dyan sa kasasabong mo. Diversion ko ito, anak eh. Hindi naman sugal ang tawag dito. Tay, marami na hong nawawalang sabungero. Baka humamaya, kapag di kayo tumigil, kayo naman po yung mawala. Nak, huwag kang mag-alala. Tigasin tong tatay mo. Hindi ako mawawala. Tsaka si parang Pipito baka natulog lang yun sa kung saan. Hindi naman ito ang unang beses na hindi siya nakauwi. Tay, magdadalawang araw na hong hindi nakakauwi si Mang Pepito. Hindi na po formal yun. Hayaan mo na, anak. Tutulong ako sa paghahanap sa kanya. Mabuti pa nga po, itay. Alalang-alala pa naman ang nanay mo kay paring Pipito. Ayun na nga po eh. Pinagtataka ko nga, anak, bakit gano'n na lamang siya mag-alala. Si tatay, nagsiselos na naman. Hoy! Kayo mag-ama! Wala ba kayong balak na pumasok na rito? Abay, maghahain na ako ng hapunan. Kung talaga, Artemio, oo? Kapag nainis ako, itetinola ko yung panabong mong manok. Nariyan na, mahal! Papasok na! Bilisan niyo! Korne mo, itay. Alam mo kasi, anak, kailangan lambingin niyang nanay mo na yan para hindi na mag-alburuto. Abay, mahirap na. Baka sa labas ako ng kwarto matulog mamaya. Pasaway ka rin kasi, tay eh.
Nagtawanan na lamang ang mag-ama habang papasok sa loob ng kanilang bahay. Doon ay naabutan si Sulana na nakasimangot ang muka. Sanay na si Barbie sa kanyang mga magulang. Nagkakatampuhan man ang mga ito, pero hindi naman nauuwi sa matinding pag-aaway. Kinabukasan, sinundo ni Barbie ang kaibigang bakla na si Lemon. Ayon dito, papunta raw sila sa sabungan upang magtinda ng mga kakanin upang may alawan sila sa darating na pasukan. Kaagad naman siyang pumayag dahil wala naman siyang gagawin sa kanilang bahay. Marami itong niluto ni Mondro na kakanian. May extra dalawang, kaya pwede tayong umubit. Benta na lang natin. Sayang naman ang pagbebentahan yan kung kakainin lang natin. Ay sus, ikaw na lang kakain kailan panira ka. Basta ako kakainin ko itong putong bigas. Bahala ka. Uy, alam mo si Mang Pipito, hindi pa rin natatagpuan hanggang ngayon. Oo nga eh. Kawawa naman si Aling Viviana. Tumpak, paninga ang iyak. Sa tingin mo, ano kayang nangyari kay Mang Pipito? Mali natin. Baka sumama sa ibang babae tapos inaswang sa daan. Hoy! Ikaw talaga yung utak mo. Matindi ang imagination. Bakit? Pwede naman yun, diba? Teka, yung babaeng nakatayo sa kabilang bahagi ng ruweda, parang pamilyar siya sa akin Ayun, tumalikod na siya. Hoy, Barbie! Ha? Di ka mala nagulat? Ha? Lang? Ulitin ko ha. Hoy, Barbie! Ano ba? Okay na. Masaya na ako sa reaction mo. Ano? May bibili? Naku, sorry po. Ilan po bibilhin nyo? Ano ba, Lemon? Paano kasi ikaw? Saan ko na iniisip mo? Parang absent-minded. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Bigla ka na lang natulalang babae ka. Kasi, nakita mo ba yun, Lemon? Ang alin? Yung babaeng nakatalukbong ng balabal. Doon, nakatayo kanina doon, no? Saan? Barbie, ang daming babaeng nakatalukbong ng balabal dito. Dahil takot silang umitim. Paano kasi ang lalang gumamit ng rejuvenating? Hindi. Yung babaeng maganda kanina. Yung naka-purple na balabal. Basta maganda. Hay, awa ko sa'yo, Day. Ikaw talaga. Ikaw lang naman yung bukod tangi maganda rito. Kaya nga pinangalanan kang Barbie. Ay naku, hindi ako nagbibiro, Lemon. Ngayon ko lang siya nakita dito. Pero ewan ko ba, parang may something sa kanya na hindi ko maintindihan. Hindi kasi siya familiar sa akin. Tomboy, nakakagusto ka? Guni-guni mo lang yun. Umayos ka nga. Magsisimula ng sabong. Litong-lito si Barbie. Sigurado siyang yun ang unang beses na nakita niya ang naturang babae. Kahit sa malayuan, hindi maitatago ang taglay nitong kaakit-akit na ganda. Lumipas ang hapong iyon. Napaubos na nila ang kanilang paninda. Masayang-masaya si Lemon habang ibinibigay ang parte niya sa kanila. Samantala, pagka-uwi ni Barbie sa kanilang bahay, naabutan niya ang kanyang mga magulang na nagbabangayan, habang ang kanyang ama naman abala sa paglilinis ng mga bihag nitong manok galing sa sabong kanina. Hindi alintana ang pagbubunganga ng kanyang inang si Sulana. Ano, Artemio? Hindi ka ba talaga titigil sa kakasabong mo, ha? Piyesta naman, mahal Tsaka nanalo naman ako. Hindi naman ako pumaldo. Tingnan mo. Instant 6,000 agad ang budget mo ngayon. Artemio, marami nang nawawalang sabongero. Kanina, si Totoy nawala din. Totoo po ba, Inay? Itay? Nawawala ho si Totoy? Oo. Pinaghahanap na nga ng pamilya niya Pero,
Nakita ko pa lang siya kaninang 4:30 ng hapon. O, kita mo na yan? Diyos ko naman, Artemio. Tapos ikaw, hindi ka matigil dyan sa sabong na yan. Solana, wala namang nangyayaring masama sa akin. Itay, tama ho si nanay. Itigil niyo na po ang pagsasabong. Dahil baka mamaya, matulad kayo kay Mang Pepito at kay Totoy. Ay, nako itong mag-ina ko. Napaka-nervyosa niyong mag-ina. Huwag nga kayong mag-alala at walang mangyayari sa akin. Ewan ko sa'yo, Artemio. Ang tigas talaga ng bungo mo. Uy, ito namang mahal ko asawa ko. Ano ba? Kuha ko ni Hasin. Gagalit-galit ka dyan eh. Baka mamaya dumami ang wrinkles mo. O, sige ka. Oo. Ano ka? Ang kamay mo. Ikaw kasi. Artemio, ha? Minsan nga lang eh. Wala na kasing manok na ihimasin. Kaya ikaw na. Ewan ko Pahawak sa'yo. nga! Teka, nay, tay, sandali. Maibaho ako. Pero tay, wala ba talagang nakakita kay Totoy bago siya mawala kanina? Ang sabi ng ilang nagtitinda, parang may sinusundan daw. Ano ang sinusundan niya, itay? Yung hindi nila matukoy anak. Kasi nagmamadali raw eh. Patungo sa direksyon ng gubat. Naging palaisipan sa Barrio Castillo ang paggawala ng mga sabungero sa kanilang baryo. Hindi lamang kay Pipito at Totoy nagtatapos ang kanilang kwento. Ilang araw matapos mawala si Tutoy, nawala naman ang dalawang kilalang sabungero sa kanilang baryo na sina Gaston at Tony. Ang pangyayaring iyon nagbigay ng takot sa mga tao sa Barrio Castillo. Ang iba naman tumigil muna sa pagsasabong. Samantalang ang iba naman, patuloy rin sa pagtalpak. Isang araw, magkasama ang magkaibigang Lemon at Barbie sa plaza. Katatapos lamang nilang magsimba ng mga oras na yun. Grabe talaga yung mga tao, no? Kahit sa simbahan, hindi pinalalagpas ang pagchichismis. Hindi naman natin sila masisisi. Dahil marami na talagang nawawalang sabongero dito sa atin. Sabagay, tama ka. Maraming ang haka-haka ang mga taga rito sa atin. Ang iba nga ay sinasabi baka daw na biktima ng sindikato. Ang mga thunders naman sinasabi baka daw inaswang. Sindikato pwede pa. Pero, aswang? Malabo. Ay, hawak ko ba? Hindi ko rin alam, no? Kung ano anong pinaniniwalaan ko. Kung aswang ba o sindikato, ay bahala na. Ako rin eh. Pero alam mo, may kapagsabi sa akin, bago na wala si Mang Gaston at Tony, parang may ano daw? May sinusundan daw ang mga ito. Sinusundan? Ulit-ulit? Ano naman? Sinusundan nga, oo. Ano nga ang sinusundan nila? Babae raw. Ha? Ay, soli nakita ko kay Tony. May sinusundan daw itong isang babae. Wala man lang bang nakakita dun sa mukha ng babae? Ayun nga, nakalulungkot. Hindi daw nakita yung mukha. Katulad ng sinabi ni tatay. Nang mawala ang sabungerong si Totoy. Oy, diba ang bagong kaibigan mo yon? Ha? O, yun o. Kasama yata ng nanay niya. Oo, si Evelina nga yan. Sandali. Bakit parang may takip niya sa mukha lagi? Ano kasi, meron siyang malaking peklat daw sa mukha niya. Nahihiya siyang makita ng mga tao ang peklat niya. Kaya madalas din daw siyang pagtawanan dahil dyan. O, ganun ba? Kawawa naman pala siya. Gusto mo ba siyang lapitan? Naku, wag na. Mahigpit kasi ang nanay niya eh. Baka mapagalitan lang siya. Ganon? Kawawa naman pala siya. Hindi naman. Siguro, iniingatan lang siya ng nanay niya. Kasi nga, palagi siyang binubuli. Napahaba na pala yung kwentuhan natin. Pinagkukwentuhan natin yung buhay na may buhay. Sa bagay, alawin na tayo. Baka abutan tayo ng hapon dito. Mawala rin tayo katulad ng mga missing na sabungero. Katulad ng sinabi ni Lemon, tinahak nga nilang magkaibigan
ang daan pa uwi. Bago iyon, sinulyapan muna ni Barbie si Evelina at bahagyang kumaway sa babae na siya namang ginawa nito pabalik. Samantala, malapit sa kanilang bahay si Barbie nang madaanan niya ang bahay ni Vivian. Umiiyak ito habang nakaluhod sa harapan ng isang itim na sako. Marami rin kasi sa mga kapitbahay nila ang nakapalibot dito. Kaagad namang natamaan ni Barbie ang kanyang ina, kaya kaagad niya itong nilapitan upang alamin kung ano talaga ang nangyari. Nay, ano pong nangyayari? Bakit nagkakagulo ang mga kapitbahay natin at umiiyak si Aling Viviana? Barbie, bakit ngayon ka lang? Pasensya na ho, inay. Naglibot-libot kasi kami ni Lemon sa plaza eh. Ano ho ba talagang nangyayari? May natagpuan ng isang sako sa may gubat. Tapos, nakapaloob doon ng dugo ang damit ni Pipito. Ano ho? Kaya ho ba walang humpay ang pag-iyak ni Aling Viviana? Oo, kasi iniisip niya na baka patay na nga si Pipito. Pero wala pa naman pong bangkay na natagpuan, hindi po ba? Wala pa. Pinaghahanap pa ng mga tanod at nila kapitan. Kasama nga nilang tatay mo sa paghahanap. Kawawa naman si Aling Viviana, inay. Wala na tayong magagawa, anak. Kung totoong patay na nga si paring Pipito, ipagdasal na lang natin na mahanap ang salarin at mabigyan siya ng hustisya, pati ng ibang sabongerong nawawala. Sana mahanap ng may kagagawa nito, inay. Dahil kawawa naman ang pamilya ng mga nawawalang sabongero. Matapos matagpuan ang mga dugo ang gamit ni Pipito, nagsunod-sunod ang nahanap ng mga tanod. Ang iba pang mga dugo ang damit ng iba pang nawawala. Kaya naging malaki ang hinala ng marami na baka nga pinapatay ang mga ito. Hati naman ang opinyon ng mga matatanda at sinasabi nilang baka inasuwang daw ang mga nawawalang mga sabongero. Bagay na pinabuluan na naman ng mga pulis at sinabing maaaring biktima nga ng masasamang loob ang mga naturang nawawalang sabongero. Artemio, wala pa rin bang balita tungkol sa paghahanap ng mga otoridad? Wala pa rin, Sulana. Nakakaawa nga ang pamilya ng mga nawawalang sabongero. Sana, itay, hindi pa sila patay. Huwag tayong mawala ng pag-asa, anak. Siya nga pala, may maganda akong balita sa inyo. Ano yun? Oo nga po, itay. Ano po yun? Makapag-uumpisa na tayo ng negosyo. Na-approve na yung loan ko sa Connecto Card. Talaga, Artemio? Naku, maraming salamat sa Diyos kung ganon. Talaga, tay? Ibig sabihin, matutupad na yung pangarap nating negosyo? Yung luncheon meat business? Oo, anak. Susugal tayo ngayon. Teka, magbe-business tayo o magsusugal? Basta magsusugal tayo para sa ating negosyo. Sana'y pumatok para mabayaran natin kaagad ang utang natin sa card. Lingguhan pa naman ang bayad. Pero may Papatok savings yan. naman. Ano ka ba? Magaling yata itong anak natin pagdating sa pagluluto. At business management ka, di ba anak? Oo naman po, inay. Pag-graduate ko po ngayong taon, pagtutuunan ko po ng pansin ang pagmamanage ng negosyo natin. Masayang-masaya ang mag-anak na Artemio dahil sa wakas, masisimula na nila ang kanilang matagal ng pangarap na magkaroon ng sarili nilang negosyo. Kaya naman, paglipas ng mga araw, matapos makakuha ng mga permit, kaagad nang nagbukas at inumpisahan na nila ang kanilang maliit na production area ng pagawaan ng luncheon meat. At hindi nagtagal, kaagad na naging mabenta ito sa mga tao. Nakapagbenta rin sila sa mga grocery sa kanilang bayan, bagay na labis na ikinatuwa ng mag-anak. Ang
sarap naman ang luncheon meat ninyo, girl. Dinaig niyo pa yung mamahaling brand na palagi binibili ng mga galing sa abroad. Talaga? Naku, maraming salamat Halatang primera klase ang karne na ginamit ninyo. Alam mo, Bes, sa yeah. negosyo namin, quality over quantity talaga kami. Mas okay na gumamit ng medyo mahal na raw materials, basta siguradong maganda ang kalalabasan. Kesa naman kumuha ng mura pero sablay ang quality. Ayaw naming mapahiya sa mga suki, lalo na sa inyo. Kahit affordable ang paninda namin, sinisigurado naman naming dekalidad pa rin. Kasi at the end of the day, tiwala pa rin ng customer ang pinaka-importante. Ay, iba ka, Bes. Ikaw na talaga ang businesswoman. Ay, business sa businesswoman talaga ang mindset mo. Pero alam mo ba, yung pamilya ni Evelina, yung kaibigan mo, may negosyo rin silang ihaw-ihaw. Talaga? Tinudo mo ganang tao kasi masarap daw yung mga tinda nilang ihaw-ihaw. Akalain mo yun? Ako lang yata ang natitirang nagtitinda ng kakanin. Ito naman pasasaan ba't mapapatayo mo rin ang pangarap mong salon kapag nakapagtapos na tayo, no? At alam mo ba ang pangalan ng salon ko? Ano? Oy, Dahil ang pangalan ko ay... ikaw talaga, ha, Di bali Lemon? pangalan. Oy, ha? Umayos ka? Bartolome! Si Aling Vinyang yun, ha? Oo nga. Bakit niya sinisigaw ang pangalan ni Mang Bartolome? Nako, hindi ba sa bungero si Mang Bartolome? Nako, nawawala rin siya katulad ng iba pang mga sabongerong hindi pa natatagpuan. Kaagad na nilapitan ng magkaibigan ang sumisigaw na ginang. Tama nga ang kanilang hinala. Nawala nga ang asawa nitong si Bartolome na nanunood lamang raw ng sabong. Ayon kay Binyang, pinagsabihan niya raw itong wag nang umalis pero nagmamatigas pa daw ang asawa niya. Kaya naman, nang hapon na yun, naging maugong na naman ang balita ng panibagong sabongerong nawawala. Ano ba naman yan? Hindi pa nga natatagpuan yung mga naunang sabongerong nawawala. Tapos ngayon may panibago na namang nawawala? Ano ho kaya kung ipatigil na lang ni Kapitan yung pasabong tuwing Biyernes? Hindi gagawin ni Kapitan yun. Bakit naman po hindi, Inay? Ang dami-dami ng nawawalang sabongero, Diyan din kumukuha ng pera si Kapitan sa pasabong na yan. Alam mo na, dagdag kurakot din yun. Iba na talaga ang mga tao ngayon. Kahit opisyal, hindi na tapat sa serbisyo. Pera-pera na lang talaga ang labanan. Ano pa nga ba? Kaya yung tatay mo ang tigas ng ulo. Hindi na ako magtataka kung isang araw matulad yun sa mga nawawalang sabongero dito sa atin. Nay naman, wag naman po kayong ganyan magsalita. Oy, bakit? Doon din naman ang patungo nun. Ayaw paawat Sabong ng sabong. Hayaan niyo po't pagsasabihan ko si tatay. Natapos ang pag-uusap nilang mag-ina tungkol sa mga nawawalang mga sabongero at ang alalahanin nila sa pagkawala. Hindi nila maawa si Artemio sa kasasabong nito, samantala isang araw napadaan si Barbie sa sinasabi ng negosyong ihawan ng kanyang kaibigang si Evelina. Hindi ito nagbabantay sa tindahan kundi ang ina nito, pero gayunpaman lumapit si Barbie sa pila ng mga tao upang sana bumili, pero laking pagtataka niya nang may biglang humawak sa kanyang balikat. Evelina! Barbie, anong ginagawa mo dito? Bibili sana ako ng panindan yung mga ihaw-ihaw. Gusto ko kasing matikman yung inihaw na lamang loob nyo at laman. Ganun ba? Mabuti naman at naisipan mo. Sandali lang ha. Sumama ka sa akin dun sa bakanting upuan. Ha? Pero, ang haba ng pila kung aalis ako Baka may sumingit pa sa pila ko. Huwag ka nang pumila. Ikukuha na lang kita. May bagong luto ako dun. Pero, nakakahiya naman Baka sabihin ng iba, may favoritism ka.
Hayaan mo sila. Basta dito ka lang ha, babalik ka agad ako. Sige, ikaw ang bahala. Tama nga si Lemon ah. Mabenta nga ang mga paninda nila. Maraming nakapila na bumibili. Barbie? Barbie, tikman mo tong isaw ng manok namin tsaka inihaw ng paa ng manok. Naku, salamat. Pero gusto ko sana yung inihaw na lamang loob at laman. Meron pa ba? Naku, nagkaubos na eh. Bestseller kasi namin yon. Yan na lang yung natira. Ganun ba? Naku, di bale, ayos na to. Siya nga pala. Dinalhan rin kita ng luncheon meat para matikman mo. Ha, talaga? Maraming salamat, Barbie. Balita ko masarap daw to. Iluto mo mamaya para malaman mo kung pasado sa panlasa mo. Sige ba, gagawin ko yan. Naging palaisipan kay Barbie ang inasal ni Evelina. Ayon kasi kay Evelina, mahigpit daw talaga ang ina nito kaya ayaw daw kasi nitong maulit pang muli ang pambubuli sa kanya noong nasa high school pa lamang siya. Kaya din daw siya huminto sa pag-aaral dahil sa mga bully sa eskwelahan. Naguguluhan man, mas pinili na lamang ni Barbie ang manahimik at umalis na lamang sa ihawan nila ni Evelina upang umuwi sa kanilang bahay. Sa kalagitnaan ng mga oras na yun, sa kanyang paglalakad patungo sa bahay nila, may namataan siyang isang lalaking may dalang manok patungo sa direksyon sa gubat. Barbie, kailangan ko nang bubalik sa tindahan. Maiwan na kita ha. Sige, ayos lang. Salamat nga pala dito ah. Heto palang bayad ko. Hindi ko alam kung magkano lahat eh. Hindi na. Wag na, bigay ko na yan sa'yo. Ha? Pero... Ay, tama nga si Evelina. Mahigpit nga ang nanay niya. Ang sama ng tingin niya sa kinaroroonan namin ah. Pero, bakit kaya? Wala naman akong ginagawang masama. Hindi ko naman nilalait ang itsura ni Evelina. Kahit hindi ko pa nakikita ang peklat niya sa mukha eh. Nagmamadaling umuwi ang mag-amang Barbie at Artemio. Palaisipan sa kanila ang babaeng nakita nilang tumatakbo mula sa gubat. Hindi man nila nakita ang mukha nito dahil sa suot nitong talukbong sa ulo. Pero isa lang ang masasabi ni Barbie, sigurado siyang may kakaibang ganda ang babae dahil hindi susunod dito ang mga sabungero kung wala itong kahina-hinalang ganda. Pagka-uwi nila sa bahay, nag-aalalang sinalubong sila ni Sulana. Saan kaya pupuntang lalaking yun? May dala-dala siyang manok. Ano kaya kung sundan ko siya? Pero, paano kung mapahamak ako? Barbie! Anak! Tay! Kayo po pala. Bakit nandito ka? Saan ka galing? Sa plaza ho, itay. Kayo po? Galing ako sa sabungan. Tay naman eh. Di ba? Sinabihan na namin kayo ni nanay na wag na kayong magsabong. Hindi naman ako nagsabong, anak. Tumaya lang ako. Ganon din yun, tay. Pero, tay, Oh, bakit? may nakita ho akong lalaking may dalang manok na panabong. Patungo po siya sa gubat. Ano? Kailan mo nakita? Kani-kanina lang ho. Umalis tayo dito, anak. Pero, tay, hindi ho ba natin aalamin kung saan pupunta yung lalaki? Anak, delikado. Baka mamaya tayo naman ang mapahamak. Kaya halika na. Umalis na tayo dito at umuwi na tayo. Sige po, itay. Ano yun? Parang may tao, ah. Hoy! May tao ba dyan? Tay, may tumakbo sa banda doon. Ha? Isang babae, itay. Oo nga, anak. Galing siya sa gubat. Pero bigla na lang siyang nawala. Tama nga ang sabi-sabi, itay. May babae ngang sinusundan ng mga sabongero bago sila mawala. Kung ganon, sino ang babaeng yun? At bakit niya binibiktima ang mga sabongero? Tay, hindi po kaya
Aswang siya? Anak, umuwi na tayo. Baka kung ano mangyari sa atin dito. Opo, Itay. Tara na po. Hindi na lamang kumibo si Barbie. Patuloy lang sa pagpapalitan ng komento ang kanyang mga magulang tungkol sa mga kababalaghang nangyayari sa kanilang baryo. Samantala, kinabukasan, Lunes ng umaga, maagang pumunta si Barbie sa eskwelahan kasama ang kaibigan niyang si Lemon. Malayo pa lang sila, tanaw na nila ang mag-inang Evelina. Makasasalubong nila ang mga ito. Kaagad na umiwas ng tingin si Evelina sa kanila nang mapansin ang malalim na titig ng ina nito. San ba kayo galing na mag-ama? Nay, pasensya na po. Galing po ako sa plaza. At ikaw, Artemio, saan ka galing? Galing ako sa sabungan, Solana. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako nagsabong. Nanood lang ako. Ay, nako. Huwag ka na magsinungaling, Artemio. Kilala ko na ang likaw ng bituka mo. Siya nga pala, maiba ako. Alam nyo ba, si Gimo na asawa ni Fe. Abay, nawawala. Ho? Kailan pa ho, Inay? Ngayon lang, patungo daw ito sa sabungan. Sinundan ni Fe. Pero hindi niya na nakita ang asawa niya. Tanging isang pares na lang ng tsinelas ang nakita niya sa daan. Hindi kaya siya yung lalaking nakita ko? Yung sinabi mong lalaki kanina, anak. Opo, Itay. Hindi kaya si Mang Gimo yun? Anong ibig mong sabihin na, Barbie? Inay, kanina po kasi, habang pauwi po ako dito sa atin, may nakita po akong lalaki na patungo sa direksyon ng gubat. Diyos ko, baka sige muna nga yun. At hindi lang po yun, Inay. May nakita rin po kami ni tatay na isang babaeng tumakbo. Galing din po sa gubat. Ano? Ay, naku naman. Kung ano-ano nang nangyayari dito sa lugar natin. Baka mamaya, totoong hinala ng mga matatanda. Baka nga may aswang narito sa atin. Solana naman. Tanda-tanda na natin para maniwala sa mga aswang-aswang. Ay, bakit hindi? Hanggang ngayon, wala pa ring lead ang mga pulis tungkol sa mga nawawalang sabongero na kabaryo natin. Malamang. Di natin alam kung ano talagang nangyari sa kanila. Ang dapat natin gawin ngayon, mag-ingat at huwag maniwala sa mga chismis, mga sabi-sabi tungkol sa aswang. Basta. Ako malapit na akong maniwala na may aswang nga talaga dito sa lugar natin. Kaagad na sumunod ang magkaibigan sa mga taong kasalukuyang nagkakagulo. Tumungo sila sa pantalan upang tingnan ang naturang natagpo ang mga dugoang damit. At gano'n na lamang ang pagkabigla ni Barbie nang makita ang mga ito. Ang mga gamit kasing iyon, lalong-lalo na ang damit na may dugo. Siguradong-sigurado siya na yun ang suot ng lalaking nakita niya patungo sa direksyon ng kagubatan. Hindi maunawaan ni Barbie pero bigla siyang binalot ng kakaibang takot. Sa kabilang dako naman, sa bahay ni Evelina. Grabe naman yung nanay ni Evelina. Parang may galit sa atin, no? Hayaan mo na. Ganun lang talaga siguro. Kasi, na-trauma nga sa pinagdadaanan ng anak niya noon. Pero, Bes, hindi naman tayo katulad ng iba dyan na fake friend, no? Mabait naman tayo, di ba? Ay, hayaan mo na lang, Lemon. Huwag na nating pilitin ng nanay na Evelina na magustuhan tayo. Sa bagay, hindi naman kasi kami close nun. Kayo lang naman ang close nun, di ba? Jesus, nagtatampo ka ba? Hindi, no? Uy, may nakita doon ako yung anawan sa may pansalan. Tingnan mo, ano nangyari dyan? Anong nangyayari? Nakakatakot naman. Ay, Bes, may nakita doon na duguan na gamit na sa may pantalan. Ano? Kanino raw? Awan ko. Bakit hindi ka nakinig sa nagkakagulo kanina? Tanong ka na lang sa akin. Halika na, puntahan natin para malaman natin ang buong chismis. O sige, tara na. Baka isa na naman sa mga gamit ng mga nawawalang sabongerong nakita ng mga tao. Baka nga. Kaya tayo na, sumunod tayo sa mga tao nagkakagulo. Ay, nako. Mabuti na lang at malakas sa patinig ko. Masasagap ko ang chismis. Dali!
Malungkot na tumalima si Evelina, sumunod sa kanyang ina. Gusto niya namang tulungan ang kanyang ina. Sa desisyon nito, subalit wala naman siyang magagawa. Mahal niya ang kanyang ina at kahit na anong iutos sa kanya ay gagawin niya. Samantala, si Barbie naman nahulog sa isang malalim na pag-iisip na kaagad namang napansin ng kanyang kaibigang si Lemon. Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo, Yovelina? Huwag na huwag ka makikipagkaibigan sa mga yon! Mabait po si Barbie, Inay. Ilang beses na ba tayo na biktima ng sinasabi mong mabait, Yovelina? Nay! Para sa kapakanan mo ang iniisip ko. Kailangan nating pangalagaan ang bawat isa. Tayo na lamang ang magkasama. Wala nang iyong ama. Kaya sana naman sundin mo ang bawat sinasabi ko sa'yo. Gusto ko lang naman po nang magkaroon ng kaibigan. Alam ko yon. Wag po kayong mag-alala, Nay. Susubukan ko po na iwasan na si Barbie. Huwag mong sabihin. Gawin mo, Yovelina! Opo, hindi na po mauulit. Malupit ang mundo, anak. Kaya hindi dapat tayo basta-basta nakikipagkaibigan sa kung kani-kanino lang. Nauunawaan mo ba? Opo, Nay. Naiintindihan ko po. Mabuti naman kung ganon. Halika na. Tulungan mo na lamang ako maghanda ng paninda natin mamayang hapon. Opo, Nay. Bes, alam ko natatakot ka yung nakita natin kanina. Pero pakiusap naman, magsalita ka. Kanina ka pa tulala at natatakot na ako sa iyo, no? Sorry, Bes, ha? May hindi lang kasi mawala sa isip ko eh. Ha? Ano naman yun? Kahapon kasi, Oh, habang pauwi ako, tapos? may nakita akong isang lalaki. Oh, Patungong gubat. At yung suot niyang damit, katulad sa damit na natagpuan kanina na duguan. ano? Ibig mo sabihin, may killer dito sa bahay natin? Oh, worse na to. Yung sabi-sabi nga baka may aswang na bumibiktima sa mga nawawalan sa bungero. Hindi Mas ko alam. worse to, Hindi ko alam, Bes. At may babae rin kaming nakita ni tatay. Tumakbo siya galing sa gubat. Kaya lang, hindi namin nakita ang mukha niya. Oh no. Oh, Bes. Natatakot na ako, ha. Baka may aswang na dito sa lugar natin. Ayoko na. Uwi na tayo. Natatakot na ako, Bes. Ang OA mo naman. Tirik pa yung araw, oh. Bakit? Hindi lang naman sa gabi umatake ang aswang, ha. Malay mo, may kakayahan sila umatake sa araw. Baka mamaya tayo pag susunod nilang atakihin. Bakit? Sa bungero ka ba, ha? Oh, hindi. Tagatinda ko ng kakanin sa sabungan. Yun naman pala eh. Di wag ka mag-alala. Dahil hindi ka tatargetin ng aswang na sinasabi mo. Dahil ang tinatarget niya, yun lang mga sabungero. Hindi isang bading na tagatinda ng kakanin sa sabungan. Grabe ka, ha? Ang harsh mo naman, Bars. Pero may point ka dyan. Pero, sino nga kaya talaga ang aswang dito sa baryo natin? Aba, malay ko, ha? Huwag mo ko tatanungin kung sino, ha? Ay nako, dapat na mahuli na yun. Dahil ang laki na ng kasalanan niya. Correct. Ang isa pa sa tanong dyan, bakit mga sabungero lang ang binibiktima ng aswang? May galit ba siya sa mga sabungero? Yan ang hindi natin alam. Sana talaga matukoy na ng mga pulis kung sino ba talaga ang salarin. Kung aswang nga ba talaga o mga sindikato. Pagkatapos ng pag-uusap ng magkaibigan, napagpasya nilang magtungo sa sabungan. May pasabong kasi ng mga oras na yun kahit takot sa mga sabi-sabing may aswang. Hindi naman yun alintana ng magkaibigan na Barbie at Lemon, lalo pat hindi naman sila sa bungero. Bit-bit ang basket na may lamang kakanin na kinuha nila sa bahay nila Lemon. Dumating ang magkaibigan sa maingay at mataong sabungan. Oh, sige na. Last call. Resmil sa pula. 2 sa puti.
2,000 sa puti. Hoy, di ba si Mang Artemio yun? Si tatay talaga oh. Hindi man lang mapagsabihan. Hayaan mo na. Palagi naman nananalo yan si Mang Artemio. Aminin mo palagi malaking allowance mo dahil palagi siyang nananalo yung tatay mo. Oo nga, pero alam mo naman ang tungkol sa mga nawawalang sabungero, di ba? Sabagay mo, baka mamaya, tatay mo na yung susunod na biktima. Uy, ano ka ba, Lemon? Manahimik ka nga. Sino sa puti? Wala? O, ito na. Let's go. Buhos sa puti! Okay, meron ka pala. Bubus ako dito. Meron ka ba? Hindi ako pupusa sa pula. Sa puti pala ako pupusta. Sa pula ako pupusta. Baka sakaling manalo ako. Palagi kasi kitang nakikitang pumupusta sa pula. Palagi kang nananalo. Kaya susubukan ko ngayon. Ganun ba? O sige, subukan mo paring Roberto. O yan, magsisimula ng laban. Largo na! Laban! Pula! Ubus pula yan! Sige, puti. Huwag kang atras. Huwag mong paurungan. Sabak lang! Oh, bagsak na! Bagsak na ang meron! Wala ang panalo! Sayang! Akala ka panalo ka sa pula. Tapang-tapangan lang pala. Sulit ang pusang maliit. Balik doblado. Ay, tako. Mabati ka pa paring Artemio. Lagi kang nananalo. Lagot na naman ako kay commander ko. Huwag kang maglala, pare. Lilipas din ang galit ng misis mo. Si commander ko nga nilalambing ko lang yun at binibigyan ng budget. Ayun, humuhu pa rin ang Ines. Bahala na nga. Iindayin ko na lang ang matinis na boses ni misis. Kaya pala tumitinis din ang boses mo, no? Kasi matinis din ang boses ng asawa mo. Ikaw talaga. Pare, mauna na ako Baka mapansin ni Sulanang wala ako. Sige pare, pauwi na rin ako. Langyo yung pusto ko. Ay, makauwi na nga lang. Talo na naman ako. Oh, teka. Sino yung babaeng nasa kabilang bahagi ng ruwida? Oh, ang ganda naman ng babaeng ito. Tika, kahit talo ako, pero sa babae, swerte ako. Teka, lalapitan ko nga. Natalo nga sa sugal. Jackpot naman sa magandang dilag. Miss! Sandali lang! Huwag ka munang umalis! Uy! Ay, nagmamadali siya. Nagmamadali siyang umalis. Susundan ko siya. Kailangan malaman ko kung sino yun. Miss, sandali! Lemon, nakita mo ba yon? Ang alien? Si Mang Roberto. Nagmamadali siyang umalis at tila may sinusundan. Halika, sundan natin siya. Bilis! Pero teka, Barbie, baka kumapano tayo. Lemon, ito na ang pagkakataon nating malaman kung anong nangyayari sa mga sabungero. Hindi ba? Ito yung mga sinasabi nila bago nawawala ang mga sabungero. May sinusundan silang kung ano. Oo nga, pero... Kaya nga halina tayo. Sundan na natin yan si Mang Roberto. Yes! Bilisan mo. Ano ka ba? Hinihila mo ako, Kaagad na sinundan ng makaibigan si Roberto. Nagmamadali silang umalis, bitbit ang basket ng kakanin. Hindi nila alintana ang pagtawag ng ibang mamimili sa kanila. Nang makalabas sila ng sabungan, kaagad nilang namataan si Roberto patungo sa direksyon ng gubat. Kita nila kung paano ito nagmamadali. Tila ba may sinusundan ng kung ano. Nang makarating sila sa gitna ng gubat, bahagya silang nagtago sa malaking puno. Oh, anong ginagawa niya dito? Hindi ko alam. Kaya nga nandito tayo para alamin Miss! Sandali lang! Huwag ka magtago! Hindi naman kita sasaktan! May tinatawag siya. Ibig sabihin nito, totoo yung sabi-sabi. May sinusundan talaga ang mga sabongero. Ang tanong sino? Miss!
Miss Beautiful! Lumabas ka na! Kung natatakot ka, ako ang lalapit kung nasaan ka man! Ayun, naglalakad siya patungo sa malaking puno. Hindi! Ah! Tulong! Tulong! Barbie! Netrop! Nakakulumbitin ngayon si Mang Roberto! Halika, tulungan natin! May babaeng paparating at may talukbo ang ulo niya. Nag-iisa lang siya, Lemon. Kayang-kaya nating tulungan si Mang Roberto. Teka, nalalakas ang boses ko. Baka marinig niya tayo. Oh my gosh! Ah! May hawak siya padaling na kutsilyo, Barbie! Ay, ayoko mamatay. Kahit dalawa tayo dito, hindi ako bihasa sa paggamit ng kutsilyo at pana. Kaya humingi na lang tayo ng tulong. Halila, tara na kay Kapitan. Sige na, tama ka. Halika na, bago pa tayo makita ng babaeng yan. Tara na, ang mahalaga ngayon, alam na natin na may bumibitag talaga sa mga sabongero. Ano yun? May palaso. Buti ka na ako tamaan sa ulo. Hindi kaya nakita niya tayo? Alam niyang nandito tayo. Tumakbo na tayo, Barbie! Sige, tayo na! Patuloy lang tayo sa mga nagpapalag siya ng palaso! Patuloy lang tayo! Takbo, Lemon! Kailangan makalabas tayo ng gubat na to! Napakahingi ng tulong! Takbo! Don't kill me! Ate ko! Virgin pa ako! Wala pa akong karanasan! Bilisan mo na, Lemon! Takbo! Aray ko! Aray! Tama ako! Hindi! Tinamaan ka ng palaso sa biste! Lemon! Aray! Mamamatay na yata ako! Tulungan mo ka, Barbie! Sandali! Aalalayan kita! Hindi ko maigalaw ang binti ko! Sandali! Hihilahin na lang kita! Aray! Bilisan mo! Lord! Ayaw ko mamamatay! Ang bigat mo, Lemon! Pero hindi kita iiwan dito! Lukasan mo loob mo! Ang sakit! Barbie, baka palain ulit tayo! Barbie! Lemon! Tay! Martania! Salamat po at narito kayo! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo kami! May babaeng nagpapulan sa amin ng pana! Kinuha niya si Mang Roberto! Halina kayo! Umalis na tayo rito! Bubuhatin kita, Lemon! Kailangan madala ka sa ospital! Sige po, Itay! Aray! Bilisan po natin! Ang sakit! Kaya mo yan, Lemon! Nagmamadali ang tatlo habang papalabas ng gubat. Laking pasasalamat ni Barbie dahil hindi lang sila ang muling pinaulanan ng pana ng naturang babae sa gubat. Gustuhin man nilang balikan si Roberto. Hindi na nila magawa dahil na rin sa kalagayan ni Lemon. Kaagad namang ginalugad ng mga tanod at otoridad ang gubata at ang lugar na tinuturo ng magkaibigan. Ngunit tanging dugo ang t-shirt lamang ni Roberto ang natagpuan roon. Samantala, puro sermon naman ang inabot ni Barbie sa kanyang mga magulang dahil sa nangyari. Tingnan mo nang nangyari, Barbie. Ang paalam ninyo sa akin, magtitinda kayo ng kakanin sa sabungan. Bakit umabot kayo sa gubat? Muntik na tuloy mapahamak si Lemon. Sorry po, Inay. Nagkataon lang po kasi na nakita namin si Mang Roberto na nagmamadaling umalis. Kaya sinundan po namin. Paano kung hindi ko kayo nakita ni Lemon? Eh di sana pare-pareho kayong nawawala ngayon. Sorry po, Itay. Anak, hindi lahat ng bagay kailangang pakialaman natin. Sorry po talaga, Inay, Itay. Pero, hindi pa ho ba natatagpuan si Mang Roberto? Hindi na siya nakita ng mga pulis. Yung netrap na may duguan, yun lang yung nakita. Pero yung babae, Itay, nalaman ba nila kung sino siya?
Hindi rin. Ang sabi ng mga matatanda, marahil daw ay aswang ang babae na yun. At nambibiktima gamit ang pambibitag sa pambihira niyang ganda. Tapos pinapatay ang mga biktima niya sa gubat. Ano? Ay naku, kung totoo man yan, kailangan nating mas mag-ingat. Naaalala ko tuloy ang kwento ng aking lola noon tungkol sa mga aswang-aswang na yan. Ano ho yun, Alam ko pa naman inay? kay kumpare na naman. Ano ka ba? Wala na nga yung tao pinag-iisipan pa. Ganito kasi yan, anak. May tawag sa ganyang uri ng aswang. Yung ginagamit ang ganda upang makapambiktima ng tao. Bangkilal ang tawag sa mga ganong ori ng aswang. Tama ka, Artemio. Yan nga ang sabi ng lola ko. Ang sabi niya, may mga bangkila na may aswang na nanggagaling sa hanay ng mga maharlikang babaeng katutubo na pinatawan ng parusa at ginagamit nila ang kanilang kakaibang kagandahan upang makapambiktima. Teka, Sulana, Oh, hindi kaya may pagkabangkilang ka. bakit? Maganda ako, Artemio. Ginamit mo ang iyong pambihirang karisma. Hindi ganda? Hindi. Hindi ako bangkilan, gagawin to. O sige, alam mo, yan din siguro ang paliwanag kung bakit puro mga lalaki ang nawawala dito sa baryo natin. Kung totoo po ang sinasabi nyo, di ibig sabihin ho, totoo talaga ang mga aswang. Ayaw ko magmaniwala, anak. Pero parang totoo nga. Kasi wala namang nababalita sa TV na may mga sindikatong nangunguha ng tao. At saka, kung sindikatong ang dumudukot, bakit babaeng nambibiktima at dinadala pa sa gubat? Tama po kayo, inay. Kung ganun, kailangang mahanap ang aswang na yun. Kailangang mahuli siya upang matigil ang pambibiktima niya. Kakaibang takot ang bumalot kay Barbie. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa sinasabi ng kanyang mga magulang. Pero sa nakita niya sa gubat, marahil nga may katotohanan ang sinasabi ng mga ito. Sa mga nagdaang araw, mas naging maingay pa ang usap-usapan tungkol sa mga nawawalang sabungero at sa mga haka-hakang aswang araw ang nambibiktima at hindi sindikato. Isang araw sa tindahan ng luncheon meat nila, dumaan si Leo, ang masugid na manliligaw ni Barbie. Barbie! Oh! Leo! Napadaan ka! Bibili sana ako ng luncheon meat. At syempre, gusto na rin kitang makita. Tagal mo nang hindi pumupunta sa plaza Busy kasi ako At saka, gusto kong tulungan sila inay at itay sa pagtitinda dito sa tindahan namin. Sipag mo naman. Kaya mas lalo akong nai-inlove sa'yo He? Tigilan mo nga ako. Tigilan mo yung mga palipad hangin mo, Leo Hindi pa ako ready magka-boyfriend. Pero malapit ka na magtapos sa college. Isang sem lang, di ba? Kahit na. May iba pa akong pangarap. Grabe. Olats talaga ako sa'yo. Pero may iba ako. Totoo ba yung balita? Na kayo ni Lemon, pinana daw sa gubat? Oo, totoo yun. Nakita niyo yung babaeng bumitag kay Mang Roberto? Hindi rin. May takip ang mukha niya Isa pa, nagmamadali na kaming makaalis ni Lemon. Buti na nga lang, dumating si tatay. Kaya nakatakas kami. Wow! Ang tapang mo naman, Barbie. Lalo tuloy kitang nagiging crush Tumahimik ka nga, Leo. Ang corny mo. Anong flavor ba ng luncheon meat ang bibilin mo? Yung pork. Ito naman, di naman mabiro. Oo na. Tanggap ko na, busted ako. Pero naghihintay pa rin ako, Tapusin mo na lang ang pag-aaral mo ng engineering para matulungan mo ang mga magulang mo. O sige. Tapos liligawan na ulit kita, Ay, ewan ko sa'yo. Ganda mo talaga, Barbie. Literal na Barbie. Napailing na lamang si Barbie habang inaabot kay Leo ang binili nitong luncheon meat. High school pa lamang sila. Manliligaw niya na si Leo.
Kung itsura lang ang babatayan, walang panama kay Leo ang mga lalaking taga-syudad. Gwapo kasi talaga ito, matalino. May kaya rin sa buhay, pero malakas ang paninindigan ni Barbie na magtatapos muna siya ng pag-aaral. Kaya kahit crush niya naman talaga ang lalaki, pinipigilan niya lang ang kanyang sarili. Samantala, si Leo naman, kasalukuyang tinatahak ang daan patungo sa kanilang bahay nang may mamataan siyang isang nakatayong babae sa gitna ng daan. Bahagyang napalunok ang binata. Alam niyang maganda si Barbie. Isa ito sa itinuturing na pinakamagandang babae sa kanilang baryo. Pero kakaiba ang ganda ng babaeng nasa harapan niya. Tila may mahika na humahatak sa kanya. Sino ka? Bakit hindi ka nagsasalita? Ha? Sinisenyasan niya akong sumunod sa kanya. Pero, ayoko. Ha? Unti-unti siyang lumalapit sa akin. Hinahalikan niya ako. Bakit ganito? Hindi ko mapigilan ang sarili kong sumunod sa kanya. Hindi. Barbie, tulong! Wala nang nagawa si Leo nang halikan siya ng magandang babae na tila ba nanghihina siya. Pakiramdam niya, may tila ulap at pwersang humahatak sa kanya na sundin ang lahat ng sinasabi ng babae. Pinilit niyang lingunin ang tindahan ni na Barbie upang humingi ng tulong, ngunit pabulong ang boses na lamang na lumabas sa kanyang bibig hanggang sa tuluyan ng mapa sa ilalim ng kung anong mahika ng magandang dalaga. Sa kanyang harapan, kinabukasan, nabigla si Barbie nang pumunta ang mga magulang ni Leo sa kanilang tindahan, umiiyak at puno ng pag-aalala. Hanggang sa makaalis na mga ito, tulala na lamang si Barbie na siyang naabutan naman ni Sulana. Anong nangyari, anak? Bakit galing dito si Consyal? Nay, nawawala daw po si Leo. Ano? Paano nangyari yon? Hindi naman sabongero si Leo. Hindi ko nga rin po alam eh. Basta ang sabi ng mama niya, hindi na raw nakauwi si Leo kahapon. Nagpaalam lang daw po ito na pupunta dito para bumili ng luncheon meat. Jesus Maria Josep, hindi na lang pala sabongerong binibiktima ngayon ng aswang. Pati mga ordinaryong binata. Inay, i-report po natin ang pagkawala ni Leo. Hindi po pwedeng magpatuloy ang mga pangyayaring ito. Pero anak, wala namang nagagawa ang mga tanod. Hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ang salarin o nahanap man lang yung mga nandukot sa sabongero. Kawawa naman si Leo. Kung nasan man siya ngayon, sana ligtas siya, inay. Hindi maitago ni Barbie ang pag-aalala para kay Leo. Samantala, sa isang lugar sa gubat na tago sa mga tao, masukal at sadyang ginawa ng paraan na hindi basta-basta matatagpuan ng kahit na sino. Nagising si Leo. Nakakulong siya sa isang kuluan na gawa sa matibay na kahoy. Kaagad siyang bumangon sa pagkakahiga niya at napasigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Diyos ko, nasan ba ako? Saan ako didala ng babaeng yun? Parang awa niyo na! Palabasin niyo ako dito! Ano bang kailangan niyo sa akin? Wala naman akong pera! Mga magulang kong may pera. Ako wala! Kaya pakawalan niyo na ako! Huh. May biglang umalulong na mga aso. Ano bang nangyayari? Nasaan ba talaga ako? Ah!
Huwag mo nang tangkayang tumakas, binata. Hindi ka na makakaalis sa lugar na ito! Bakit ganyan ang itsura mo? Ang pangit! At ang baho mo! Mabalahibong katawan mo! At ang mukha mo! Mukha kang baboy lang mo! At mahaba ang pangil mo! Hindi! Isa kang aswang! Mga aswang kayo! Isa ka na sa aming binata. Isa ka na ring aswang! Hindi totoo yan! Nasaan yung babaeng nagdala sa akin dito? Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito! Pakawalan niyo ako dito, mga aswang kayo! Tumahimik ka! Kung ayaw mong kainin ko namin! Hindi! Tulong! Hindi maaari ito! Hindi ako pwedeng maging aswang! Hindi ako papayag na maging isang halimaw! Huli na, binata. Wala ka nang magagawa. Nalawayan ka na ng isang bangkilan. Nalawayan ka sa lips mo. Hindi! Yung magandang babaeng bigla na lang humalik sa akin! Oo. Yung nilawayan ka, isa siyang bangkilan. At ipinasa niya sa iyo ang pagiging aswang gamit ang kanyang laway. Yak! Sarap na sarap ka pa habang hinahalikan ka niya. Kaya isa ka ng kampo namin. Tiyak na matutuwa ang aming pinuno. Hindi! Ayoko! Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to! Wala Hindi! ka nagagawa! Aswang ka na! Welcome to the club! Nagsisisigaw si Leo sa loob ng kulungan, subalit kahit anong sigaw ni Leo, hindi siya pinakikinggan ng mga aswang na nakapaligid sa kanya. Kakaiba ang mga itsura ng mga ito. Mukhang mga baboy ramo ang mga ito. Mahahaba ang kuko at mga pangil. Nanlilisik din ang kanilang mga mata na parabang anumang oras ay sasakmali siya. Makapal din ang mga balat nito. Kahit yata ang pinakamatalas na kutsilyo, hindi tatabla ng mga ito. Samantala, sa baryo ng Kastilyo naman, patuloy na bumabalot ang takot sa mata ng mga tao. Pero may iilan na umalma, lalo na ang mga taong nawalan ng mahal sa buhay, mga pamilyang nawalan ng sabungero. Huminahon muna kayo. Hindi naman basta-basta na lang tayong susugod sa gubat. Baka mamaya ala tayo mapahamak. Anong gusto mong gawin namin, Artemio? Manahimik na lamang! Oo nga. Ilang linggo nang nawawala. Sige mo. Umaasa pa rin akong buhay si Pepito, ang asawa ko. Sunugin natin ang gubat upang tuluyang mapalabas ang mga aswang na yan! Hindi pwede. Kapag sinunog natin ang gubat, madadamay ang mga mahal natin sa buhay. Sakali mang buhay pa sila. Alam ko na. Kailangan natin ng albularyo para pupuksan ng mga aswang. Nagkakagulo ang mga tao. Hindi na sila mapigilan ni Kapitan. Tsak nasusugurin nila ang gubat upang hanapin ang pamilya nila. Hindi pwede yun, Sulala. Mapapahamak lamang sila. Hindi pa sila nag-iisip. Artemio, kung sa'yo din naman nangyari to, sigurado naman na hindi mo hahayaan na hindi kami mahanap, hindi ba? Siyempre, gagawa ako ng paraan upang mahanap kayo. Ayun naman pala. Parehas lang din natin sila. Nawawala mga mahal nila sa buhay. Kaya magiging mapusok talaga sila. Grabe, Bes. Tumatapay ng mga taga-baryo natin. Talagang papasukin nila ang gubat. Hindi natin sila masisisi, Lemon. Ako, sasama ako sa kanila. Hahanapin ko si Leo. Ano? Kaloka? Hindi ka ba natatakot? Tingnan mo nga nangyari sa akin. Kung hindi dumating ang tatay mo, siguradong tega na ako. Alam ko yun, Lemon. Pero gusto ko ring tumulong. Hindi naman siguro kami mapapahamak. May tiwala ako sa Diyos. Ikaw ang bahala. Alam mo naman, hindi ako magiging... hindi ako sasama. Dahil sa kalagayan ko, aray-aray po ako. Naiintindihan ko.
Alam mo, sinisisi ko rin ang sarili ko eh. Wag. Dahil kung hindi kita pinilit na sumama sa akin, hindi ka sana magkakaganyan. Ay, naku, wag ka mag-drama. Kung gusto mo mag-drama, mag-apply ka sa Pomparancho. O kaya sa Oragon Creator. Kusang loob din naman ako sumama sa iyo, diba? Basta, mangako ka sa akin, hindi ka mamamatay. Huwag mong hayaang patayin ka ng mga aswang. Siyempre hindi, no? Gagawin ko ang lahat upang mailigtas sa mga taong bihag nila. Makikipagtulungan ako sa mga kabaryo natin. Nang araw din na yun, nagpulong ang mga tao sa Barrio Castillo. Pinag-usapan nila ang pagsunod sa gubat upang hanapin ang mga taong nawawala sa kanilang baryo. Si Artemio naman, todo ang pigil sa kanyang anak at mag-ina. Sinabi nitong huwag silang sumama sa mga kabaryo nila sa araw na susugod ang mga ito sa gubat. Pero hindi nagpatinag si Sulana at Barbie. Gusto rin nilang tumulong sa mga kabaryo nilang nangangailangan ng kanilang tulong. Sa kabilang dako naman, naisipan na lamang ni Barbie na magtungo sa kaibigang si Lemon upang dalhan ito ng gamot nang biglang may makita siyang isang pamilyar na figura. Teka, parang kilala ko ang babaeng naglalakad sa unana. May suot siyang talukbong at nagmamadali siyang naglakad. May nakasunod sa kanyang isang may edad ng lalaki. Teka, patungo sila sa gubat? Susundan ko sila. Ganitong-ganito ninyong nangyari nung sinundan namin ni Lemon si Mang Roberto sa gubat. Kung sino ka man, malalaman ko rin. Sinundan ni Barbie ang babaeng may takip ang mukha at ang lalaking sabongerong nakasunod rito hanggang sa makarating sila sa gitna ng gubata. Nagtago si Barbie sa likod ng puno upang huwag makita ng mga ito na nakasunod siya. Teka, nasa na yung lalaki kanina? Bakit tanging ang babae na lamang ang nandito? Ayun! Unti-unti niyang hinubad ang talukbong niya sa ulo. At kilala ko siya. Siya si Evelina. Pero wala siyang peklat sa mukha. Napakaganda ng mukha niya. Teka, ibig sabihin, siya ang sinusundan ng mga sabongero. Siya ang umaakit sa mga sabongerong nawawala. Ibig sabihin, isa siyang aswang. Hindi. Bakit ang kaibigan ko pa? Kailangan ko makaalis dito. Dapat malaman ito nila inay at itay. Oh, shit! Nakalikha pa ako ng ingay. Lumingon siya sa kinaroroonan ko. Magtatago ako. Hindi niya dapat ako makita. Baka mamaya, bihagin niya rin ako. Sino yan? May tao ba dyan? Kailangan makaalis ako dito. Tatakbo ako ng mabilis. Barbie? Hindi. Nakita niya ako. Kailangan ko makalabas sa gubat na to. Barbie! Sandali lang! Bibilisan kong pagtakbo ko. Walang habas na tumakbo si Barbie palabas ng naturang gubat. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang itinuturing na kaibigan ang siyang dahilan ng pagkawala ng mga sabongero sa kanilang baryo. Nang makauwi na sa kanila, labis ang pagtataka ng kanyang mga magulang dahil hapong-hapo siya. Kaagad siyang tinanong ng mga ito kung saan siya nanggaling at kung ano ang nangyari sa kanya. Barbie, anak. Anong nangyari? Bakit hingal na hingal ka? O nga naman, anak. Saan ka ba galing? Inay! Itay! Galing ho ako sa gubat. Ano? Diyos ko naman, anak. Bakit mo ginawa yun? Ano bang pumasok dyan sa utak mo? Makinig kayo, inay, itay. Alam ko na po,
kung sino ang aswang at kung sino ang babaeng sinusundan ng mga sabongero patungo sa gubat. Sino? Yung kaibigan ko po, si Yovelina. Yung kaibigan mong may sira ang muka. Ay, paano maakit sa kanya mga sabongero? Kayo nga ang sabi mo, di ba nga sira ang mukha niya? Kaya nga palagi siya may talukbong at balabal. Hindi ho, inay. Nagsinungaling siya. Wala pong sira ang mukha niya. Napakaganda niya, inay. Nakita ko mismo. Kanina nung tinanggal niya ang balabal sa mukha niya. Kung ganon, dapat malaman ito ng mga taga-baryo. Tay, wag po muna. Baka po pwedeng kausapin natin si Yovelina. Anak, kung totoo ang bangkilan siya at ginagamit niya ang ganda niya upang makapambiktima, delikado tayong lahat. Pero itay, Nauunawaan ko na kaibigan mo siya. Pero anak, isa siyang aswang. Hindi lang basta isang bangkilan. Isang mataas na lahi ng aswang. Anong gagawin natin, Artemio? Dapat talaga malaman ito ng mga kabaryo natin. tay! Nalito si Barbie sa kung anong dapat gawin sa kabila ng kanyang natuklasan sa pagkatao ni Yovelina. Naging magkaibigan pa rin ito. Sa maiksing panahon, natakot siya sa maaring gawin ng mga tao sa kanilang baryo laban kay Yovelina at sa ina nito. Pero hindi kaagad sila nag-aksyon. Baka mas marami pang mga tao ang mabibiktima ni Yovelina. Samantala, si Yovelina naman nagmamadaling pumasok sa kanilang bahay, bagay na ipinagtataka ng kanyang inang si Nora. Ano nangyayari sa'yo, Yovelina? Nay, kailangan na nating umalis. Si Barbie, nakita niya ako sa gubat. Ano? Ay, kailan? Kanina lang, Nay. Tinangka ko siyang habulin at kausapin pero natakot siya at tumakbo. Alam niya na ang sekreto mo. Opo, Inay. Alam niya nang nagsisinungaling ako sa kanya. Yan na nga bang sinasabi ko? Sinabi ko na sa'yo na huwag kang makikipagkaibigan kahit kanino. Hindi itong unang beses na nangyari ito, Yovelina. Patawarin niyo ho ako. Masyado akong naging kampante. Akala ko may tiwala siya sa akin bilang kaibigan niya. Pero hindi pala. Nagkamali ako. O ano pa nga bang aasahan mo? Binalaan na kita noon pa. Lumabas kayo dyan! Mas kaitan! Lumabas kayo! Palabasin niyo! Mga sanaya! Palabasin niyo! Nay, may mga tao na sa labas. Kailangan na nating tumakas, Yovelina. Halika na sa likod ng bahay. Doon tayo tumaan. Opo. Yovelina! Lumabas kayo dyan! Harapin niyo kami! Bilisan mo, Yovelina. Bago pa nila tayo mahuli. Opo, Inay. Mga kasama, sa likod ng bahay. Naroon ang mag-ina tumatakas. Habulin natin! Tama. Habulin. Huwag hayaang makatakas ang mag-inang aswang na yon. Tugisin sila! Saan na tayo pupunta, Inay? Sa gubat. Pupunta tayo sa gubat. Doon makapagtatago tayo. Bilisan mo, Yovelina! Opo, Inay. Huwag niyo silang hayaang makatakas! Patugo sila sa gubat! Mga kasama! Mga babaeng iniwan ng asawa! Sugurin sila! Sagorin! Tugisin ang mga aswang! Sugurin sila! Mabilis na tumakbo ang mag-inang Nora at Yovelina sa gubata. Kasunod nila ang mga tao sa Barrio Casillo. Hindi sila nilulubayan ng mga ito. Sa maliwanag na tanglaw at bilog na buwan, ay mistulang karirahan sa gitna ng gubata. Mabilis ang mga pangyayari. Ang kaninang pursigidong pagtugis na mag-inang Nora at Yovelina ay nahinto dahil biglang umalulong ang mga aso sa gubat. Tila ba nagbabanta ng kakaibang panganib. Maya-maya pa'y may narinig silang sigawan ng mga tao. Kaya naman, ang iba ay natakot. Muling tumakbo palabas ng gubat, samantalang naiwan ang pamilya ni Artemio. Tinutugis na yata ang maginang aswang. Ang iba sa mga kasama natin. Ang iba'y tumatakbo na palabas ng gubat.
Huwag kayong matakot mga kasama. Kailangan mahuli natin ang mag-inang aswang upang malaman natin kung saan nila dinadala ang mga nawawalang sabongero sa ating baryo. Pero Artemio, hindi isa-isa na tayo ng mga aswang. Tay, nakakatakot po dito. Parang may mga matang nakamasid sa atin. Oo nga, Artemio. Parang hindi tayo ligtas dito. Bumalik na lamang tayo. Sigurado namang natakot ng mag-inang yun. Baka hindi na sila bumalik sa baryo. Hindi na kailangan. Dapat mahuli sila. Hindi maaring patakasin ang mga aswang na yun. Kapag hindi natin sila nahuli, babalik at babalik sila sa baryo upang mambiktima. Pero anong laban natin sa kanila? Malalakas sila. Dahil hindi sila tao. Halimaw sila. Mas doble ang lakas ng mga aswang kesa sa ordinaryong taong tulad natin. Siya nga naman, Artemio. Tama ang anak mo. Baka kung mapahamak lamang tayo. Kaya ang mabuti pa, bumalik na lamang tayo. Ni wala tayong dalang pangontra. Ako nang bahala. Lalabas din sa pinagtataguan nila ang mga aswang na yun. Kitang-kita sa muka ang tapang ni Artemio. Bagay na ikinagulat naman ng kanyang mag-ina. Ibang-iba kasi ang kilos nito. Kung dati, hindi ito naniniwala sa aswang. Pero ng mga sandaling yun, kitang-kita ang determinasyon nitong mahuli ang mag-inang Evelina at Nora. Ilang saglit pang ang lumipas, nakarinig sila ng kakaibang ingay, ng mga sigawan, ng mga naiwang taga-baryo. Nakasama nila sa gubat, bigla kasing may sumugod na mga nakatatakot na nilalang. Ah! Tulong! Mga aswang! Diyos ko! Anong klaseng mga nilalang yan? Bakit ganyan ang mga itsura nila? Mukha silang mga taong baboy ramo. Mga aswang! Artemio! Umalis na tayo rito! Baka kung ano gawin nila sa atin! Dito lang kayo. Hahanapin ko ang mag-ina. Pero itay, huwag na po kayong umalis. Artemio! Saan ka pupunta? Nay! Ang mga taong baboy ramo! Papalapit sila sa atin! Inay! Anong gagawin natin? Hindi ko na alam, anak. Batuhin natin sila. Tulad nito. Magsilayas kayo sa lumayo kayo! Umalis kayo! Lumayo kayo! Layuan niyo sila! Evelina! Anong ginagawa mo? Bakit lumabas ka sa pinagtataguan mo? Anak, yung mag-inang aswang. Pero bakit tinutulungan tayo ni Evelina? Evelina, anong ibig sabihin nito? Bakit mo kami tinutulungan? Kailangan niyo nang umalis dito. Sige na, tumakas na kayo. Pero hindi ko maintindihan. Hindi ba kauri mo rin sila? Isa ka rin aswang? Hindi mo pa ako kilala. Pero nauunawaan ko kung bakit hinusgahan mo ko. Hindi ako nagpakatotoo sa'yo. Hindi ko ipinagtapat sa'yo ang tunay kong pagkatao. Umalis na kayo rito. Hindi nyo kayang labanan ng mga harimudon na yan. Harimudon? Oo, yung mga aswang na yan na mukhang taong baboy ramo. Ang tawag sa kanila ay mga harimudon. May pinangangalagaan silang isang puting gabunan. Ibig sabihin, hindi kayo. Barbie! Sulana! Ikaw! Layuan mo ang kaibigan ko! Alam ko kung anong klaseng nilalang ka. Huwag mong sasalingin ang kaibigan ko! Bakit ko naman sasalingin ang aking anak? At ang aking magandang asawa? Hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin nito? Oo nga po, itay. Penano! Bihagin ba namin sila at gagawing kalahin natin? Hindi. Pinuno. Isa kang aswang, itay. Oh, Diyos ko! Anong nangyayari ito? Nay! Hinimatay si inay! Inay! Isang puting gabunan ng iyong ama, Barbie. Hindi totoo yan! Pinaglalaroan niyo lang ako. Wala akong amang isang halimaw! Totoo ang sinasabi nila, anak. Isa akong puting gabunan. Kung ganun, katulad mo rin ako. Isa rin akong halimaw.
Hindi. Hinawaan lamang ako ng isang matandang gabunan. Ipinasa niya sa akin ang bertod bago siya namatay. Kaya wala kang dugong aswang anak. Maliit ka pa lamang. Nahawaan ako. Kaya kahit anong pilit ng inay mo, nabigyan ka ng kapatid, hindi na ako pumayag. Dahil ayokong mailipat sa kapatid mo ang sumpang ito. Kung ganun, bakit mo ginagawa ito sa mga tao dito sa Barrio Castillo? Tay, mga kaibigan mo sila. Bakit ginagawa mo yun sa kanila? Dahil mas iniisip ko ang kapakanan niyo ng pamilya ko. Mas iniisip kong biktimahin na lamang ang ibang tao at gawing kalahin namin kesa sa'yo na gawin kong aswang. Isang kasamaan pa rin ang ginawa mo, Itay. At kayo, Yuvelina, bakit mo ginagawa yun? Bakit ka nagsinungaling sa akin na isa kang pangit? Nakipagkasundo ako sa iyong ama. Kasi dito sa lugar na ito, nawala din ang tatay ko. Desperado akong mahanap siya. Ang sabi ng ama mo sa akin, gagamitin ko ang kagandahan ko upang makapang-akit ng mga tao sa baryo ninyo. Kapalit ng kalayaan ng tatay ko na ginawa niyang kalahi niya. Kahit labag sa loob ko, pinilit ko ang sarili ko para makasama ko muli ang tatay ko. Pero hindi niya tinupad ang pangako niya. Ilang tao na ang dinala ng anak ko sa gubat na ito. Pero hindi niya pa rin binabalik sa amin ang asawa kong si Alfonso. Mga masasama kayo. Pare-pareho lang kayo. Handa kayong magsakripisyo ng mga inosenteng tao para lang sa sarili niyong kapakanan. Ang sasama ninyo! Anak, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Ayoko lang sanang malaman mo ang katotohanan. Kaya nagpursige ako na mapagbintagan si Yuvelina. Pero nabigo ako. Anak, gusto ko kayong makasama ng nanay mo. Hindi, Itay. Kahit ano pang dahilan mo, mali ang ginawa mo. Napakalaki ng kasalanan niyo sa mga pamilya ng mga taong biniktima niyo. Wala kayong kasing sama. Inay, gumising ka na, Nay. Umalis na tayo sa lugar na to. Barbie, makinig ka sa akin, anak. Hindi ko ginustong mangyari ito. Hindi ko ginustong maging isang aswang. Kaya sana, patawarin mo sana ako. Nasaan ang mga nawawalang sabongero, Itay? Nasaan na si Leo? Wala na sila, anak. Katulad ko na rin sila. Isa na rin silang mga aswang. Hindi! Hindi totoo yan! Napakalaking revelasyon ang natuklasan ni Barbie. Ang kanyang ama, ang hinahangaan at minamahal niya mula pagkabata, ay siya palang sumira ng kanyang pagkatao. Umiiyak si Barbie habang pilit na ginigising ang kanyang ina. Kahit anong pakiusap sa kanya ni Artemio, hindi na siya nakikinig. Samantala, lumipas ang mga araw. Matapos ang pangyayaring yun sa gubat, hindi na lumabas pa ang mag-ina sa kanilang bahay. Para silang namatayan dahil sa kanilang natuklasan ang katotohanan. Isang araw, habang abala ang mag-ina sa pagsasara ng kanilang tindahan, isang panauhin ang hindi nila inaasahang dumating. Anong ginagawa mo dito, Artemio? Sulala. Barbie, anak, patawarin niyo sana ako. Alam ko, kahit ilang beses akong humingi ng tawad,
hindi yun magiging sapat sa lahat ng kasalanan ko sa inyo. Mabutit alam mo, Huwag na kayong bumalik dito, Itay. Dahil sa oras na malaman ng mga tao ang sikreto nyo, tsak na kukuyugin kayo ng mga tao. Pati na rin kami ni Inay. Alam ko yun. Kaya nga narito ako. Para magpaalam sa inyo. Itay, Sa gubat na ako maninirahan. Lalayo na ako sa inyo. Sa baryong ito. At nangangako rin ako bilang pinuno ng mga aswang. Hindi na kami mambibiktima pa. sinira mo ang pamilya natin, Artemio. Hindi ko akalain na magagawa mo ito sa amin. Asawa kong maganda. Patawarin mo ko. Patawan na asawa ko. si Yuvelina, at si Aling Nora, nasan sila? Pinaalis ko na sila. Huwag ka na mag-alala. Hindi ko na sila hinawaan pa ng pagiging aswang. Pero akala ko, isang bangkilan si Yuvelina. Hindi. Hindi siya isang bangkilan. Pinalabas ko lamang na isa siyang ganon upang siya mapagbintangan ng mga tao. May ibang bangkilang aswang. Inutusan ko sila upang manghawa ng mga tao. At siya rin ang nakita niyo sa gubat noon. Ang babaeng pumana kay Lemon. Hindi siya si Yuvelina. Bakit nyo ginawa yan sa kanila, Itay? Kung meron naman palang ibang bangkilan na aswang na maaari mong utusan, bakit dinamay mo pa sa Yuvelina? Bakit mo siya pinangakuan ng isang pangako na hindi mo naman matutupad? Ginawa ko yun dahil ang buong akala ko hindi niyo matutuklasan ang lihim ko, anak. Ginamit ko si Yuvelina dahil may angkin siyang kakaibang ganda at desperado na siyang mahanap at makasama ang ama niya. Alam ko, mali yung ginawa ko. Umalis ka na, Artemio. Tuluyan mo nang niyakap ang pagiging aswang mo. Huwag ka nang bumalik rito. Hayaan mo na kaming mamuhay ng anak mo ng tahimik. Asawa ko. Aalis ako. Wala na akong ibang mayayakap kundi pagiging aswang ko. Sige, hindi ko na kayo gagambalain pa. Bakit kailangan mangyari to sa pamilya natin? Bakit po? Gusto ko magsagutin ka, pero pinapaalis na ako ng nanay mo. Inay! Patawarin mo ko, anak. Biktima lamang ako ng malupit na sumpang ito. At nadamay lamang kayo. Kaya, patawarin niyo ko. Sandali lamang, Artemio. Isang katanungan lang. Ang mga luncheon meat natin, gumagamit ka ba ng laman ng tao? Hindi. Hindi, Sulana. Wala akong pinatay. Isa man sa mga sabongero. Ginawa ko lang silang aswang upang ialay sa puon, upang hindi na maminsala pa ang mga hari mo doon sa Barrio Castillo. Pero wala akong pinatay sa kanila. Pero ang mga damit na duguan, Dugo ng mga hayop, Il. Pinalabas ko nang patay na sila upang hindi na sila mahanap pa ng karika nilang pamilya. Umalis ka na. Pakiusap. Ito na ang huling beses na pupunta ka rito.
Masakit man pero mas makakabuti ito sa atin at sa ating anak. Itay, hindi ko po kayang tanggapin ang mga nangyayaring ito. Hindi ko po kaya, Itay. Patawarin mo ko, anak. Pero tama ang iyong ina. Kailangan ko lang lumayo at sumama sa mga kalahi ko upang mawala ng takot ang lahat ng mga taga-Barrio Castillo. Patawarin mo ko na. Hindi ko na maaaring ibalik sila iyo dahil isa na siyang aswang na katulad ko. Isa pa, hindi naman siya bagay sa iyo eh. Umiiyak ang mag-inang Barbie at Sulana. Malungkot nilang sinundan ang pag-alis ni Artemio. Ang dating masigla at buo nilang pamilya, ngayon, nababalot ng lungkot at katahimikan. Simula noon, hindi na muling nakita pa ang mga sabongero sa Barrio Castillo. Nanatili silang nawawala. Wala ni isa man ang nakaaalam kung ano ang tunay na nangyari sa kanila. Ang tanging alam lamang nila sa madilim na lihim ay sina Barbie at Sulana, Yubilina at Nora. Hindi na rin batid kung saan nagtungo ang mag-inang pinaniniwalaan ng mga taga-baryo na aswang na siyang dumukot sa mga sabongero. Subalit, hindi alam ng mga taga-baryo na buhay pala ang mga sabongero. Subalit, hindi na sila mga tao dahil sila ay mga nilalang ng dilim. Mga aswang na rin sila ngayon na nagtatago sa madilim na gabi at lumalabas sa liwanag ng buwan. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating dula sa araw na ito. Naway nagustuhan po ninyo ang ating kwento sa ngayon. At para sa mga bago pa lamang sa aming channel, please don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Feel free to leave a comment para malaman namin ang inyong mga saloobin sa kwento natin sa araw na ito. Ito pong muli si Dark Shadow. Sa bumubuo ng Oragon Creator, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aming mga nakakikilabot na mga aswang stories na magbabago ng inyong pananaw dahil hindi lang katatakutan ang inyong masasaksihan, kundi may mga aral din na magbabago ng inyong mga pananaw sa buhay. Ingat po kayo lagi. Magandang gabi.